Ang bayan ng San Juan ay isang first-class municipality sa lalawigan ng Batangas na may malawak at malinis na katubiganan, malusog na kalupaan, malinis na kabundukan, at sagana sa likas na yaman na dulot ng kagubatan. Mga antigo at lumang bahay na may sari-sariling kwento at istorya. Simbahang itinayo higit 100 taon na ang nakakalipas na siyang nagsimula sa unang relihiyon at naglapit sa bawat mamamayan sa paniniwala sa Panginoon. Mga produktong siyang pangunahing industriya na kinamulatan ng bayan, ang palayok at lambanog. Nangangahulugan lamang na hitik at umaapaw sa likas na yaman ang bayan ng San Juan. Pero lingid sa kalamanang nakararami, bukod sa kapatagan, kabundukan at karagatan na mayroon ng San Juan, may mga natatagong kwento at kasaysayan ang nakakubli sa bayan na ito. Ating alamin at tuklasin ang San Juan at ang natatagong kasaysayan. Ang San Juan, Batangas ay nag-umpisa ito noong early 1800s, undeveloped area. Sitio siya ng, kung hindi man Rosario, ay Padre Garcia. Mas matandang bayan yan kaysa San Juan. Ang maganda nung panahong yon is that ang napakasagana raw ng San Juan. Everything was so lush. Ang bilis tumubo ng mga lahat ng klaseng tanim, kakawate, kawayan, na hindi man lamang nakukuha at magagamit at binubukbok na lamang. Diyan daw nanggaling ang bolbok. Yung salitang bolbok. Sa kasaganaan niya at sa dami ng mga gawa na hindi nagagamit, binukbok na lamang. Kaya yan ang bayan ng de Bolbok. Yun ang isang theory. Merong ibang sinasabing may ibang reasons, but that is one of the reasons why it was called like that. Isa pang teorya kung paano nagsimula at nabuo ang pangalan ng bayan ay dahil dito, kapag bumabaha, galing ang baha sa Rio Grande at saka sa Bangkoro, ito ay umaapaw dito sa San Juan de Bolbok. Nagkakaroon ng matagal na pagbaha. Dahil sa pagkakaroon ng baha sa kabisera ng munisipalidad, napansin ng mga unang taong nanirahan dito na may bumubulbok na tubig na siyang pinagmulan ng salitang San Juan de Bolbok. Early 1800s, nagkaroon na yan ng mga immigrants. Kasi wala naman totoong pamilyang nakatira dyan sa San Juan. Ang San Juan are really composed of immigrants from the different towns. They went to San Juan and they appropriated yung mga lupang walang may-ari. Ng balita at saka merong mga estimates na ang unang tao sa San Juan around that time, siguro raw mga 15 families. Ang unang tao at pamilya sa San Juan ay ang pamilya nina Mojica Quizon, Trevino, Perez, Maralit, Marasigan, Divilla, Salud, Mercado, Sales. So kung sino dumating, ito yung sinabi niyang kanya, si kanya yon. Tapos sila yung mga familia na nag-umpisa ng mga plantation sa San Juan. So ang mga sumunod na kailangan nila ng tulong, hindi nila kayang patakbuhin yung ganung kalalaking mga plantations. So yung mga sumunod na mga tao, mga galing din sa Batangas, galing sa Quezon, naging tiga San Juan na yan, at sila na yung naging nag-establish ng mga commerce at saka ano dyan sa bayan na yan. And for a while, San Juan was thriving. Ang San Juan afterwards, naging na siyang parish. Kasi marami ng tao. So, ang mga Kastila, mga 1820, 1830, tag-Kastila yan eh. Pag gano'n nakarami yung tao at gano'n nakarami yung development, nagpapadala na sila ng, ginagawa nilang parish, nagpapadala sila ng parish priest. Kaya nagkaroon tayo ng community dun sa lumang bayan.
So yung lumang bayan na yon ay, ang balita ko isang kalye lang. Sa mga tabi, yung mga bayan, yung munisipyo, nandoon yung simbahang maliit, nandoon yung mga bahay ng mga may kaya. Kasi daw, ang diferensya is pagka daw may kaya, ang bubungon mo yero. Pagkapawid, mas mura. As a matter of fact, yung daw simbahan, bato ang pader, pero pawid ang bubong. Tapos ang katabi nito, yung Bancoro River. So yung river na yan yung pumupunta sa dagat. Yan yung kumakabit sa mga lawayi. Yan yung mga kumakabit doon sa malaking ilog. So doon sa itaas, sa mga kabundukan ng mga lobo, nandoon yung yun ang headwaters. So bumababa yan sa Lipa, bumababa yan. Ang catchment niyan, San Juan. So, during regular times, pag nag-ulan doon, bababa yung tubig, tataas ng konting ilog, tatapon sa dagat, sa Tayabas Bay. Pero nung mga 1850, sumasama ang sitwasyon. Nagkakabaha. So, bakit nagkakabaha? Kasi ang tubig, dumadami yung ulan kuminsan. Pangalawa, dumadami yung tao sa ibabaw. So pag dumadami ang tao sa ibabaw, dumadami ang abuso doon sa river system. So, nababarahan doon, tapos pag nabungkal doon, bababa yan biglang-bigla. So, nagkakaroon ng baha. Ang baha daw sa lumang bayan, taon-taon, at nung mga pang-apat na yata o pangatlong taon, lampas ng 2-story house ang baha. So maraming napipinsala, maraming namamatay. And nagka-movement, ang nag-lead dito ang mga pare. Hindi pwedeng ganito, umakyat sila sa Bagong Bayan. So, anong barangay ang bayan? Kalit-kalit yan, mataas siya. So, pinili yan ng mga Kastilang pare at dyan nagtayo nitong ating bagong simbahan. Pero matanda pa rin siya kasi mga 1870 yun eh. So, yan ang una nilang tinayo, yung 1870, yung simbahan na yun. And around the church, dyan nila ginawa yung kanilang town plan. Ang gumawa ng town plan is the priest. So, kasi nung unang panahon, ang mga pare is everything. Sila yung scientist, sila yung urban planner, sila yung arkitekto, sila yung musicians. They are silang educated ones. So, sila yung practically nag-umpisa ng bayan. And hindi kaagad-kaagad. Kasi yung mga taong nandoon sa lumang bayan, pagkatapos naman ng baha, pwede na ulit. Nawawala naman yung tubig. Pero nga, nung paulit-ulit na, unti-unting yung mga taong nandoon na rin ang sumuko. At saka yung iba naman, naniniwala talaga sa pare, sumunod agad. So, nung sumunod na sila, dyan na nag-umpisang ayusin ang Bagong Bayan. At unti-unting nag-disintegrate ang lumang bayan. Kasi kita nyo naman yung ating simbahan lumubog na eh. Sa siltation yun eh, dahil pag nagkakabaha kasamang putik. So kita mo talagang, lalo na ngayon, siguro noon, hinuhukay nila tuwing magkakaganon ay nung wala nang mag-alaga. Kita mo talagang lumubog na siya. So I think if you go to lumang bayan, hindi lang simbahan na makikita mo, makakakita ka doon ng mga lumang bahay na may batong stair na maganda. Nasira na nga lamang yung bahay at kahoy eh. Pero nandun yung bato na hagdanan. So you can see that there are some nice houses dun sa lumang bayan. And pinagmamalaki nga yan ngayon nila na ang ating heritage is not as young as 1870. Noong 1800s nag-umpisa ng ating community. At doon ang galing lahat ng pamilyang tiga San Juan ngayon. Ito ang sinasabing unang pinagtayuan ng kabisera ng bayan. Dito rin inilagak ang unang simbahan at unang sibilisasyon dito sa San Juan. Mapapansin din ang mga lumang bahay na nagawa at naitayo sa panahon ng pananakop ng Kastila. Nung nagdaan ng American Times,
at saka nung panahon ng Kastila, ang San Juan ang isa sa naunang sumuporta sa revolusyon ni Jose Rizal. So may Katipunero movement ang San Juan noong 1890. Si General Malvar ang delegate ni Aguinaldo from Batangas. Siyang Katipunero Supremo ng Batangas. So si General Malvar nagpupunta yan sa kung saan saang bayan at nagre-raise ng army. So ang isang pinuntahan niya is San Juan. And ang Katipunero ng San Juan was one of the really official Katipunero movement na nangyari. Kaya ko alam ito is that my grandfather was a Katipunero. And he would tell stories. He was 17 years old at the time. And he was very nationalistic. Actually, nag-aaral siya noon sa Maynila, sa Letran, nung panahong yon. And nakita niya yung execution ni Rizal. So he was a Filipino, and he did not feel that was right. So nung bumalik siya, nung nakakagera, bumalik siya sa San Juan. At dumating si General Malvar looking for conscripts. Siya yung nag-volunteer. So, kilala niyo ba siya, si Kapitan Leon? Simula nung gerang yon hanggang namatay, ang tawag sa kanya Kapitan Leon. Kasi meron siyang title. Binigay sa kanya yon ni Miguel Malvar. Hindi naman nag-aaral siya ng military, pero sabi ni Malvar, we have an emergency. Kailangan ko ng leader. Ikaw yung kapitan dito. Mag-raise ka ng army. Alam mo kung sino ang army niya? Ang tenants. Yung tenants niya. Kasi saan pa siya pupunta? Hindi ka naman basta makakakuha ng taong magdidiskurso ka at kala mo susunod sila sa'yo. Pero yung mga tao niya, sasabihin niya, bibigyan ko kayo ng baril, bibigyan ko kayo ng uniforme. Lalaban tayo. Opo. So, ganun yung samahan. Para mang pamilya mo. Sinabi mo sa iyong mga kapatid at pinsan, laban tayo, laban tayo. Kaya yan ang sinasabi kong extended family ng San Juan. So that was his army. Ang naging problema ng Katipunero, yung kanyang reign as Katipunero, wala pang ilang taon, sumuko ang Spain sa Amerika. So pumasok yung Amerikano ngayon, sabi ni Malvar, simula ngayon, ang kalaban natin hindi Spain, Amerika. So ang Katipunero natin lumaban sa Amerika. And he was part of that. So may mga stories siya no, na yung gerang yon, they would fight in the towns. And then since the Americans had superior force, pag dumadating na raw yung mga artillery nila at takbuhan daw sila sa bundok ng Laia. Diyan sila umaatras. Kasi ang Laia noon was a national park. Do you know that up to 1945, ang Laia Mountains hanggang Lubo is a national park. It's a national forest. When it's a national forest, hindi po siya maaaring developin. As late as 1945, may si Quezon na yan. It was still in the maps of the Americans, a national park. Sa pakikipaglaban ng bayan ng San Juan sa mga dayuhang mananakop na Kastila at Amerikano, ay may natatagong kwento rin ng kabayanihan at pagbubuwis buhay ng ating mga nauunang mga Katipunero na buong loob at lakas na ipinaglaban ang kasarinlan at demokrasya ng bayan. Nagkaroon din ng kilusan upang patuloy na pangalagaan ang natatanging likas na yaman na mayroon ang bayan. Taon 1977, na nung panahon na yon, mayroong plano ang iba-ibang copper mines sa Pilipinas na magtayo ng isang copper smelter dito sa San Juan. Ang port nila, yung pier, ay itatayo sa Imelda, Barangay Imelda, at ang planta ay nasa Nagsaulay. May mga binili na silang lupa doon
at namimili pa. Pero ito ay nadiskubre ng mga taga San Juan at ang ama ko, ang Horacio Marasigan, ay nagsimula ng isang grupo para ito ay labanan ang pagtatayo nito. Pero bago niya ginawa yon, ay nag-research muna siya. Nagbasa siya, nag-aral kung ito nga ba ay makakasama o makakabuti sa bayan. Siyempre, sa unang dating, ang tingin ng lahat ay makakabuti at makakapagbigay ng investment, makakapagbigay ng trabaho. Pero nung sinusuri ng ayos, nung nakakuha na nung iba-ibang babasahin tungkol sa copper smelter, sa operation ng copper smelter sa ibang parte ng bansa, lumalabas na ang copper smelter pala ay nakakapagbigay ng maraming polusyon sa hangin, sa dagat, sa lupa. Kaya naisipan ng ama ko na labanan ito. At bago naman lumabas ito, ay inimbita muna natin ang mga taga-copper smelter. Inimbita natin sa isang dialogo sa isang club sa Pasig. At doon nag-usap, pinaresenta ng copper smelter. Ang pangalan ng copper smelter ay PASAR, Philippine Association of Smelting Company. At nagkita-kita yung mga officer ng PASAR at saka mga representative, mga tao, mga taga San Juan. Ay maganda naman ang inabutan ng usapan at sinabi ng PASAR na mahusay nga ang kanilang bakay, hindi makakapolyut, makakabigay ng trabaho. At doon din sa meeting na yon, nalaman ng tiyo ko na si Cesar Marasigan, may-ari ng Lalus, at binulong sa kanya na masama pala ang copper smelter. At yung bulong sa kanya ay sinabi niya sa ama ko, magkapatid yung dalawa, at pinag-aralan naman ang ama ko. Hindi naman dalas-dalas kumontra ang ama ko. Pinag-aralan muna niya. At doon na-discover na masama. Kaya sumulat siya ng isang papelito para ikalat sa buong bayan ang istorya at pinsala na magagawa ng copper smelter. At buhat noon, na-convince niya at naniwala ang mga tao kasi tunay nga naman, mga taga San Juan, maging estudyante, maging pare, maging magsasaka, mangingisda, at iba-ibang klaseng taga San Juan na masama ito. Kaya nagprotesta ang mga taga San Juan. Pumirma sila sa isang papel na sinasabi nila na pumuprotesta sila. At pumirma si Secretary Paterno, Secretary Vicente Paterno. Pumirma at lumagda na sinasabi ng ayaw ng taga San Juan. At itong mga nilagdaan nito, isang kahon nito, naipon ng ama ko, malaking kahon, ay ibinigay niya kay Presidente Marcos personal sa isang forum. Nilapitan niya si Presidente Marcos at ibinigay niya itong kahon na ito, naroon lahat na lagda. At siguro gawa nga nito ay naniwala si Presidente Marcos na talagang ayaw ng taga San Juan at makakasira. Kaya itong bagay na ito, kung natuloy sa San Juan itong smelter na ito, itong PASAR, ay ang buga nito ang itatapong mga madudumi na may asido sa dagat
ay yung mga beaches natin ay masisira yan. Wala tayong turismo, wala tayong kita ang mga tao dyan. Isang patunay na buong tapang at lakas ng loob na hinarap ng mamamayan ng bayan ng San Juan ang pagtutol at di pagsang-ayon sa mga hakbangin ng iba't ibang mamumuhunan at negosyante upang matayuan ang planta na malubhang makapipinsala sa yamang mayroon sa bayan na ito. Kaya sinasabi ko nga, pinagmamalaki ko sa ibang taong nakakausap ko, hoy, hindi EDSA ang first people power ha. Kami mga tiga San Juan. Kasi noong kami magsama-sama na humarap kay Secretary Paterno, telling our opposition sa paglalagay nga ng smelter dito, umalis siya na wala nang ni second consultation, wala na. Natapos na yung idea nila na dito ilalagay ang smelter. Kasi ang sabi sa amin ng mga nakakaintindi nung panahon yon, if ever there will be radiation, hanggang 50 kilometer radius ang ang pollution daw. So, talagang nagkasama-sama ang taga San Juan noon, parang Biyernes Santo dito noong dumating si Paterno. Nung marinig naman niya ang sentimiento ng mga taga San Juan, tumahimik na ang gobyerno. Yun. Isang naging resulta ng pagkakasama-sama ng mamamayan ng San Juan upang maprotektahan ang natatanging yaman na mayroon ng bayan, ay napagtagumpayan nilang hindi ipatuloy at itayo ang malaking industriyang ito. Ang ipinaglabang huwag mapinsala ang natural na yaman na mayroon ng bayan ay mas naging matagumpay, sapagkat sa kasalukuyay, ito'y nararanasan pa rin ng makabagong henerasyon. Sabi nga na kung ano ang iyong natatamasa, nararanasan at nakikita sa kasalukuyan, sa ibayong pag-iingat at pag-aalaga, ay siring mararanasan ng iyong anak sa hinaharap. Kaya ang bayan na ito ay taon-taong ipinagdiriwang ang makasaysayang pagkakatatag ng bayan at pagpapahalaga sa likas na yamang handog ng Panginoon. Ito ho ay nag-umpisa nung ako ho ay unang nag-umpisang konsehal ng ating bayan, 2004. Tuwihong December 12 ng bawat taon, ayan ho ang pagdiriwang ng atin pong pagkakatatag ng mahal na bayan ng San Juan, at dyan din po natin isinabay ang Lambayok Festival. So, nung unang pagkakatatag nito ay hindi ho Lambayok ang ang ginamit po ng lokal na pamahalaan sa pamumuna ko po, dahil ako ho ang chairman ng Committee ng Tourism. Bulbok Festival po ang ating ginamit, dahil yun po ang naisip ko lang nung panahong yon, at biglaan po ito kasi ako ho'y umupo noong July 2004 at December 12, 2004 ay ginawa. So wala hong time para magawa talaga ng isang festival kasi mahaba hong proseso. So ginamit ko lang yung Bulbok Festival, which is may mga clippings naman ho ako na ipakikita sa inyo na ito ho yung katunayan ng karoon ho tayo nitong Bulbok Festival. Ano po? Ibig sabihin ho, ito ho hinango natin sa dating pangalan ng bayan ng San Juan. Pero dahil tiningnan natin, kasi ang festival dapat ay may identity ng yung kultura ng isang lugar. So, nagtanong ako kay Konsehal Bibingka noon na ano ba ang major industries ng San Juan. So, ang major industries ng San Juan ay ang lambanog at kilala ang palahanan sa Palayok at booming ang industry that time ng dagat sa Laia. Kaya may karagatan. So, it's a contraction of 3 major industries of San Juan, Batangas. Kaya siya naging Lambayok. We coined it, yung lambanog ay lam, yung palayok ay yung yok niya,
Yung K doon sa yok niya kasi is karagatan yon. Yun yung hindi masyadong naiintindihan ng mga minsan na nagtatanong sa akin, ano ba yung ibig sabihin ng lambayok? Kasi mas naging booming ang industry that time noong karagatan sa Laia. So it's a festival showcasing the identity of being a San Juaneño, showcasing the industries of the people. Kasi mahalaga sa isang lugar na makita mo ang identity ng kultura niya na nakatuon sa kung ano ang meron sa lugar. Viva! Viva! San Juan Nepomuceno! Halina't makisaya sa Lambayok Festival! Viva San Juan! Sama ang barkada at pagbuong pamilya! Viva San Juan! Iba't ibang paligsahan ang inyong makikita. Kaya't halina, halina tara na sa Lambayok Festival! Viva San Juan! Lambayok! Viva San Juan! Mabuhay! Lambayok Festival! Ang angking kagandahan na ipinamamalas ng bayan ng San Juan sa mga turista ay kalinawan ng karagatan, kayabungan ng kagubatan, at kalinisan ng kapatagan. Itong ating bayan ay di lamang puno ng magagandang tanawin, lokasyon at destinasyon. Ito rin ay may tinatagong maganda at nakakabighaning larawan ng ating nakaraan. Ang nabanggit po ay ilan lamang sa mga kwento ng ating bayan. Nawa po ay manakapulot tayo ng aral at kaalaman sa kung ano ang ating pinanggalingan sa mga nakalap na impormasyon. Tunay ngang maipagyayabang hindi lamang ang lakas na yaman na mayroon ng ating bayan, kundi ang hitik na kagandahan na mayroon ng ating kasaysayan, kasama ang mga tao sa likod ng ating pinagmulan, ay ang mga pundasyon na siya nagsimula ng sibilisasyon dito sa ating bayan. Kasama ang mga taong nagpunyagi at naging kilala at itinuring nating mga bayani. Sa ika-172 anibersaryo ng pagkakatatag ng bayan ng San Juan, isang uri ng selebrasyon ng aming paggunita sa ating nakaraan. Ang makabagong panahon ay hindi maabot at mararating kung hindi dahil sa binuong kasaysayan ng ating mga ninuno. Kasama na rin dito ang pagkakabuo at pagkakatatag ng Lambayok Festival. Ang pagdiriwang sa masaganang produkto at industriya na mayroon ang ating bayan, ang lambanog, palayok at karagatan. Dumanas man ng dagok ngayong taong 2020 sa pagputok ng taal, paglaganap ng COVID, pagkakaroon ng ASF at ilang bagyo na bumayo sa ating katatagan. Ang paggunita ng ating makasaysayang pagkakatatag ay hindi mapipigil ang problemang ating pinagdaraanan. Hindi man ito ang nakahandang selebrasyon para sa taong ito, ay minarapat namin na ipagdiwang pa rin sa akma sa kasalukuyan. Muli po, ako ang inyong lingkod, isang ama, isang kapatid, isang kapwa San Juaneño, Ildebrando Bibong Salud, bumabati ng isang makabagong pagdiriwang ng Lambayok Festival. Mabuhay po tayong lahat. Viva San Juan! Viva San Juan Nepomuceno! Halina't makisaya sa Lambayok Festival!